Alright, so welcome back to our channel, The Surigao Sun. Mga katiats, brothers and sisters, at kung kayo'y mag-send ng inyong pictures together with your drawings or sketch, ay ipadala yan sa aking email, surigaosun@gmail.com. Kaya lamang ay laging puno ang aking inbox, kaya yung iba ay hindi nakapasok, kaya iulit nyo na lang pag-send, baka makapasok na yan by the next time. Maraming salamat at ako'y magbigay-pugay muna shout out sa lahat ng aking avid followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, at lalo na dyan sa overseas, dyan sa Middle East, United Arab Emirates, Riyadh, Saudi, Doha, Qatar. Kumusta kayong lahat dyan, guys? Also in Canada, California, Australia, New Zealand, and in Switzerland. Mabuhay kayong lahat, mga Filipino, kahit saan mang sulok ng mundo, palaging superheroes. Ngayon natin ang tingnan itong marker na ito. Ano nga ba ang kahulugan? Alright mga katiats, ito na naman tayo sa ating partial decoding of your treasure markers. Sa unang tingin natin sa batong ito ay parang natural lamang. Pero sa kabila nito ay meron itong mga marka. Atin tingnan mamaya kung yun ba ay mga legit markers. Okay, at kung sa itsura naman na bato na ito, kung ating titingnan, meron namang pwedeng ito. Pwedeng pointer din yan. At itong dito ay pwedeng simbolo rin ito ng treasure kung yan ay natibag. Baka noon yan ay perfect square na butas. Okay, at meron siyang dot nasa malayo. Meaning to say, ang treasure ay papunta doon. At kung itong V dito or triangle ay man-made, yan din ay nagturo papunta doon. So, eksakto ang ating direksyon sa kanyang klaseng bato. Meron kasing mga bato na sa tagal ng panahon ay natitibag siya sa init ng ulan, palaging nababasa. Tinatawag yan na withering. Meron palang parang babaw dito na linya. Ito. At yung iba dyan, ito ay mga crack na yan. Natural lang yan ang mga cracks. Okay, so tingnan natin ang ibang pictures. Okay, ito yung mapa na kinulayan ko. Pero bago tayo dyan ay yung ibang pictures muna. Alright, so ito. Ano ba ito, guys? Parang masa ng simento to Para kasi itong binuhos. Kung nakita nyo, meron siyang mga layers. So i-check nyo, guys, itong kumuha kayo ng tipak dyan and then buhusan nyo ng Zonrox or ng muriatic acid. Tapos ihambing nyo, ikumpara nyo, kumuha din kayo ng bato doon sa unahan at ikumpara nyo ang lakas ng bula. Pag mas malakas bumula ito at kumuha din kayo ng konkrito na gawa sa simento at ihambing nyo ang lakas ng bula ng mga bato dito. At kung kasing lakas ng bula yan ng simento or concrete, meaning to say yan ay simento at pwede nyong bakbakin yan kasi meron yan binuhusan. Sa baba niyan or sa ilalim niyan can be entrance to tunnel. Kaya anuhin nyo ito, guys. Kumuha kayo ng sample dyan, dalhin nyo sa inyong bahay at kumuha din ng sample ng tunay na concrete at sabay sila buhusan kung sino ang mas malakas or pareho ang bula nila, meaning pareho silang semento. At kung ito'y mahina ang bula, meaning yan ay natural lamang na bato. Okay, so ganun ang pag-testing kung yan ba ay cement or concrete. Ngayon ito naman, guys, ay kung na-discover nyo ito, mga boulders, mga bato, yan ay sa tingin ko ay bago pa lamang yan. Siguro mayroong naghukay dyan noon, mga 2 taon or 4 na taon at yan ay nailagay dyan. Kasi mayroong mga bagong biyak pa lamang at yung kulay niya ay kitang-kita na bagong biyak pa lamang. Kaya hindi tayo makapagsabi na yan ay
itong markers sa ibabaw ng Yamashita Treasures. Okay, kasi dapat nabaon yan ng kahit 2 dangka lamang or half meter. Dapat nasa ilalim na ng lupa yan. Kasi noon itong ground natin kung ganyan, sa tagal ng panahon marami ng decaying material sa ibabaw, mga dahon, kahoy, kakapal ng kakapal ang lupa. Kaya ang mga bato sa panahon ng 1940 ay nasa ilalim na ngayon ng lupa na halos half meter ng pagkabaon. Itong yan ay nandyan sa maraming damuhan. Pero kung bare, yung walang katanim-tanim, ay ganyan yan. Hindi kakapal ang lupa. Bagkus lalabas ang bato dahil sa ulan at baha. So kung sa tingin nyo guys, kayo ang nandyan, kung ito'y mga luma na bato dyan or sa tingin nyo yan ay matagal na dyan, pwede nyo ring tanggalin yan. Okay, labas nyo lahat ng bato dyan para makita kung ano ang nasa 2 meters. So hukayin nyo ito ng 2 meters at tingnan kung ano pang marker ang makikita sa ilalim yan. At kung mayroon pang ibang kadudadudang mga bagay na mga luma na siguro 1940s, mga 80 years old na mga bagay, so yan ang mga sign na magpatuloy kayo paghukay hanggang 4 meters. Sa 4 meters ay meron nang makikita kung meron man. Okay, so ito yung drawing ni Katiats. Atin to palakihin. Okay, so yan. Ito yung missing ko na picture. Nawala yung picture nito. Okay, yan ay magandang treasure marker ito guys. Yan kasi ay bato na ito merong mahaba na guhit at merong siyang dot at marka na FT. Ang FT yan ay treasure sa kahoy. Wala ng kahoy dyan, paano yan? Okay, so mamaya atin i-decode ang posibleng hanapin kung nasaan na yung lumang or old or centennial tree na naputol na. Yun ang ating i-locate dahil sa marker na ito. Okay, at malaki ang role nitong guhit sa bato dito sa pagturo. So it can be papunta roon or it can be papunta rito. Mamaya sa aking drawing ay atin yan tatalakayin. Okay, so tingnan pa natin ang ibang picture. Meron pang hindi natin nakita dito guys. Yan ang ating i-decode mamaya. Ito hindi pa natin to na tingnan. Okay, ito yung ating title. Yung sinasabi ko na letter B, pointer to the treasure. Pero bago pa yan ay ito ang i-close up natin itong sa unahan. Okay, so kung ito'y gawa man ng Hapon, ito'y legit marker for treasure. Ang atin lamang baka naman ay merong mga treasure hunter diyan noong year 2000 or 1990s. Kasi mababaw lang ito. Hindi ganyan magmarka ang Hapon sa mga bato. Dapat medyo malalim siya, yung kasi ang ating maliit na daliri, yung ating pinky, kakasya yun sa engrave. Yun ang mga legit marker ng Yamashita. Pero kung ito naman ay talagang gawa ng Hapon, ito yung legit marker. Okay, ito yung nasa mga treasure books na mga symbols. Ito ay nag-symbolize guys ng boxes of gold. Yan. Okay, at ito naman ay yan ay distance. Sabi niya ay 10 or 20 meters. Tingnan nga natin. Okay, 10 or 20 meters distance. Ngayon hindi natin to ma-sure kung ano to guys kasi sira na siya. Dito na lang tayo sa itong V. Ang letter V na may pakpak,
Yan ay illicit sign for Yamashita Treasures. Nasa libro ng father ko to. Okay, so ngayon atin yan i-trace. Kaya lang ito ay mababaw lang. Bakit kaya ito mababaw? Ang pag-trace ng letter V marker guys ay ang direksyon niya ay dalawa. Kung wala siyang pakpak, pwedeng pababa ang kanyang turo dito. Ngunit kung meron siyang pakpak, ang mahaba na pakpak niyan ito, yan ang nagtuturo na papunta doon ng item. Okay, at dito ay meron na namang mga guhit na nagkapariho ng angle dito guys. Yung angle dito ng guhit, kung tingnan nyo itong dalawa ay ganun. Meaning, ang pag-track ng treasure ay paakyat. Medyo slant kunti. Kung sa unahan, kung tingnan nyo papunta roon, kung yan ay uphill na ganyan, tamang-tama, nasa uphill ang treasure. At dahil sa meron siyang mga katabing guhit dito, hindi ito 5 meters, kundi pwede siyang bilangin itong lahat ng guhit dito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, it can be 10 or pinakamalayo niyan kasi ang V ay 5. At kung meron siyang mga katabi, pwede siyang magiging 50 meters. Malayo siya. Kaya i-check nyo muna guys galing sa 10 meters papunta sa 50 meters sa direksyon na ito papunta doon. Paakyat daw sabi ng mga marker dito. Kaya yan naka-slant, sinadya nila yan para malaman nila na paakyat yung pagtahak or pag-trace or pag-track sa itong ibinaon na treasure. At ang distance ay nandito sa B plus 4 na karakter, yan ay 9 or 10. And then minsan pag ang V ay may katabi ng mga karakter, magiging 50 meters yan. So 50 meters going to east. Doon kung ganito na posisyon ang nandun sa site. So east ang papunta doon. Pero hindi ako sure kung yan ay east doon sa actual na site. Ito yung napakagandang marker guys kung totoong Japanese ang gumawa nito. Ito ay boxes of gold na simbolo. And then papunta siya doon. Medyo paakyat daw sabi uphill. Ganun din dito ang mga karakter niya ay mga pa-slant. Ayan, kaya yan ay uphill kunti at hindi naman gaano na paakyat. Okay, so ngayon punta na tayo dito guys. Decode na natin ito. Ito yung bato na may mga marka yata, itong malaki. Yung may marka na B, sa kabila siguro niyan yun. Yung B na may pakpak. Okay, pero hindi tayo sure. Yan kasi ang mahirap na hindi actual makikita. Ang iba diyan na details ay hindi ko mapuna. Okay, so ito ang importante guys, ang paghanap ng nakabaon na sikreto na item dito. Sabi ko kanina, ang pinakasikreto dyan ay itong guhit sa bato dito. Ito. Ang guhit na yan ay napakahaba. Yan ay pwedeng 10 meters. Ang distance. Or pwede rin yan mag-umpisa sa 5 and then 10 kasi ganyan naman ang mga itong value ng bawat mga guhit. Maliit, maiksi, mahaba. Pwedeng 5 or 10 meters ang value. Palaging dalawa ang value niyan kasi hindi naman tayo nag-predict na itong 100% ang ating decoding. Kaya palaging dalawa ang value. It's plus or minus. Okay, so ipagpalagay natin guys kasi ito ay pointer, yung guhit.
Ang treasure ay sabi niya ay papunta dito or papunta doon. Okay. Kung 5 meters ang distance ng treasure, pagpalagay natin galing dito sa bato na ito, itong bato na ito, kung 5 meters ang distance, tamang-tama, dito siya. Yung mga boulders dyan, yan ang tanggalin nyo yung mga bato at hukayin nyo sa 2 meters deep kung ano ang meron sa baba nito. Okay, kasi yan mismo ang tinuturo nitong linya dito. Okay, ngayon kung wala dyan, kung wala dito guys, ay saan tayo pupunta? Kung pupunta tayo dito ng 5 meters, ito naman ang tinuturo niya. Itong bato na ito. Okay? Pero sa palagay ko, wala dyan sa bato. Ngayon, tingnan natin ang value na 10. Kung 10 meters ang distance, gamitin natin itong 10. Pag 10 ang sinasabi nitong guhit, mas maganda yan. Kung yan ay 10, ay diretso tayo dito. Ito ay 5. And then diretso na naman tayo dito. Another 5 meters, so nagiging 10. Ito yung ating 10 meters. At nahalata nyo ba guys? Nahalata nyo ba na pwede na siyang magiging, ayan, triangulation na siya. Kaya pwede na siya, kandidato na siya para sa ating paghukay. So naka-align to dito sa guhit. Naka-align yan 10 meters papunta rito. So 10 meters ito. Dito tayo maghukay ng ating pangalawang hukay na 2 meters test dig. Ito yung ating unang hukay dito. Ngayon kung wala dyan guys ay of course meron pa tayong isang choice. Saan ba yun? Okay, kung i-cross natin yan, papakita ko sa inyo, naka-align yan siya. Okay, i-cross natin yan. Ayan, ito ang south, ito ang north ayon sa kanyang sketch. Dito pinapakita niya, so east pala itong dito. So maganda ito na ito nagiging spot kasi nasa east. At sa west maganda rin. Ngayon kung wala dito sa dalawa, wala sa east saka dito sa west, malamang ang south, diyan binabaon ng mga malalaking treasure sa south. Ang mga giveaway ay palagi sa east and west. Sa norte at south, diyan nilalagay ang mga bunkers. Kaya ang gawin diyan ay kunin lang natin ang parehong gitna. Kung ito yung gitna ay kunin din natin ang parehong distansya nitong norte tsaka dito sa gitna. Okay, kulayan natin ng ibang kulay. Ito guys, galing sa gitna, ang distance nito, ayan, ay yan ang ating kunin dito. Ilagay. So ang distance ay nandito. So dito ang ating digging spot. Kung ano ang measurement nito, sabihin natin na 7 meters ito. Ito na linya, itong nakaganito. Ayan. Ito na linya guys, ito. Kung yan ay 7 meters, yan ang ilipat natin dito. 7 meters din. So dito sa south siya. At kung lagyan natin yan ng linya, yan ay naka-triangle pa rin. Kaya sa traditional treasure hunters, ang triangulation of rock ay napakagandang formula. Lalo na pag naka-align ang mga rocks sa direksyon ng kompas. Diyan tayo magsuspect sana yan ay treasure markers kapag naka-align yan sa 4 na direksyon ng kompas ang mga bato diyan. At sa 3 bato, mayroong missing na it's either isang bato or 2 bato.
tulad ng nasa layout natin, missing ang dalawang bato dito. Kaya yun ang atin hahanapin. Kasi palaging nakakross yung mga layout ng Japanese treasure ay ganyan talaga yan. Nakakross. Nakasunod kasi yan sa mga direksyon north, south, west, and east. At kung hindi yan nakakross, ay dito naman siya sa 45 degrees dito sa kanyang ito. Pwedeng dito ang mga treasure nakabaon. Kung wala sa mga dulo ng direksyon. Okay guys, so medyo mahaba na. At kung mahaba na, maraming salita, ay makalimutan na natin ang ibang detalye. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakaragdag ako ng kunting ideya or kunting strategy para sa inyong treasure hunting. Maraming salamat. May the fortune be with you guys. Sana isortehin kayo at pagpalain ng buong may kapal. Ciao for now.